Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Lunes, ngayon po ay October 20. Ayan, so October 20 na po. Malapit na namang matapos ang buwan ng Oktubre at ipagpapatuloy po natin ngayon ang ating pag-aaral sa Aklat ng Mga Gawa. At ngayon po ay nasa chapter 13 na po tayo. Samahan po ninyo ako. Ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon ay The Gospel's Power Over Darkness. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 13, 1-12. Sa mga pamilyar at regular na taga-subaybay ng Tinig ng Pag-asa, I hope sa oras na ito ay nauunawaan na po natin ang takbo ng pag-aaral sa Aklat ng Mga Gawa. And I hope you will never look at the book of Acts again like before. So kasi ngayon naiintindihan na natin ang bawat mga pahayag at ang mga talata. Tandaan po ninyo, wala namang ibang kahulugan ang banal na kasulatan. Yung mga tao lang po ang nagbibigay ng ibang mga pakahulugan. Basically, the Bible has its own interpretation, and we need not to interpret it according to our own desire and our own interpretation. May sariling paliwanag ang Biblia. Ang kailangan lang natin ay basahin at unawain and let the Bible interpret itself. Amen? So yun po yung ginagawa natin. Expository, ang paraan ng ating pag-aaral, verse by verse. Amen? So samahan po ninyo ako again at ating basahin ang Acts 13, 1-12. Now in the church of Antioch, there were prophets and teachers, Barnabas, Simeon called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." So after they had fasted and prayed, they placed their hand on them and sent them off. The two of them, sent on their way by the Holy Spirit, went down to Seleucia and sailed from there to Cyprus. When they arrived at Salamis, they proclaimed the word of God in the Jewish synagogues. John was with them as their helper. They traveled through the whole island until they came to Paphos. There they met a Jewish sorcerer and false prophet named Bar-Jesus, who was an attendant of the proconsul Sergius Paulus. The proconsul, an intelligent man, sent for Barnabas and Saul because he wanted to hear the word of God. But Elymas, the sorcerer, for that is what his name means, opposed them and tried to turn the proconsul from the faith. Then Saul, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked straight at Elymas and said, "You are a child of the devil and an enemy of everything that is right. You are full of all kinds of deceit and trickery. Will you never stop perverting the right ways of the Lord? Now the hand of the Lord is against you. You are going to be blind for a time, not even able to see the light of the sun." Immediately, mist and darkness came over him, and he groped about, seeking someone to lead him by the hand. When the proconsul saw what had happened, he believed, for he was amazed at the teachings about the Lord. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulay-bulayan. Mga minamahal na mga kapatid, ang theme ng Acts chapter 13, 1-12, the sovereign work of the Holy Spirit in the mission of the church. Parati po ay ating ipinapaalala na kung may mga mangangaral na ginamit ang Diyos, katulad po ni na Felipe, ni na Esteban, ni na Peter, at dito po ay si Barnabas, si Paul, wag nating kakalimutan na it was the Holy Spirit leading the church towards the mission. Yung mga taong ginagamit, instrumento lang. Kung meron pong mga na-establish na mga congregation, kung may naitatayong mga mission point, wag nating kalilimutan, ang Diyos ang siyang nangunguna doon. Kung tumugon man yung tao, yun po ay ginamit lang ng Panginoon
Salamat doon sa pusong masunuri ng mga tao na nagpapagamit sa Diyos para sa pag-i-establish ng kanyang misyon. So mga kapatid, the book of Acts is the record of how the risen Lord Jesus Christ continues His work through the Holy Spirit in the church. Sinabi naman ng Panginoon bago siya umakyat sa langit, bibigyan ko kayo ng mga aliw. And that is the Holy Spirit. The Holy Spirit is now the one leading the disciples and the church towards the fulfillment of its mission. Dito po sa Acts chapter 13, we witness the beginning of the Apostle Paul's missionary journey. Dito po, hindi pa siya masyadong kilala. Mamaya, mauunawaan natin na ang kanyang pangalan ay hindi pa Pablo. Dito, at this point, ang kanyang pangalan ay nananatiling Saul. At dito po mga kapatid, makikita natin, hindi naman si Pablo ang talagang intentionally may desire na magmisyon. Kung titingnan po natin, ang banal na espiritu ang kumilos sa kanila at nagmula sa pangunguna ng Santong Espiritu ang desire ng mga tao humayo para sa misyon. Yun po yung ating pag-aaralan. Sa chapter 13, we see how the Holy Spirit calls, sends, and empowers His servants for the mission of God. And here we can see how the gospel triumphs over satanic opposition. So samahan po ninyo ako at simulan natin ang pag-aaral one verse at a time. Let us start with verse 1 of chapter 13 ng Book of Acts. Ganito ang ating mababasa. Now in the church that was at Antioch, there were certain prophets and teachers. Dito sinimulan ni Luke ang kanyang pahayag sa chapter 13. Ipinakilala niya sa atin ang isang iglesia at ito'y sa Antioquia. At sabi niya sa Antioquia, may mga propeta at may mga teachers. Pinangalanan ng iba. Si Barnabas ay pinangalanan si Simeon na tinawag na Niger or maitim ang kulay ng kanyang balat. Si Lucius na taga Cyrene at si Manaen na dinala doon ni Herodes na tetrarch. At panghuli ang pangalan ni Saul. Yan po si Paul. Na po. So, anong ating makikita sa mga talatang ito ng verse 1? The church at Antioch was a diverse and spiritually mature congregation. Ito pong kongregasyon na ito sa Antioquia ay diverse. In fact, nandito po ang Galacia. Kaya kung kayo po'y pamilyar sa sulat sa Galacia, ang Galacia po'y parte ng Antioquia. Kaya kung pag-aaralan nyo po at gusto nyo malaman kung ano yung mga naging kaganapan dito, read the book of Galatians. Kasi yung chapter 13, more or less, connected na yan doon sa aklat ni Pablo. Kasi doon sa Galacia, si Paul na ang siyang nagsusulat doon. At nire-reinforce ni Pablo sa sulat niya sa Galacia yung mga ikinukwento naman ni Lucas dito sa book of Acts. So makikita po natin na ang Antioch ay diverse, meaning nung diverse ay iba't iba. Makikita natin dyan na mayroong prophets and teachers. They were gifted men, gifted to speak God's word and to teach sound doctrine. Kaya kung titingnan po ninyo, nung si Pablo o si Saulo ay nakonverte at tinawag ng Diyos sa ministeryo, hindi naman siya agad, mga kapatid, na humayo. Hindi naman siya agad na nagmisyon. Kailangan niya mag-aral. At si Pablo ay nakasama o si Saulo ay nakasama ng mga lalaki na gifted to speak the word and teach sound doctrine. At ito po ang palatandaan na nagpa-disciple itong si Paul. Dumaan siya sa proseso kung saan nakisama siya sa mga gawain, natutunan niya ang mga gawain at nagpasakop siya sa mga leader ng simbahan. Makikita natin diversity rito Merong Jews, si Barnabas at saka si Saul, pareho yang Jew. May African, yang si Simeon called Niger, African yan. At ito pong si Lucius na taga Cyrene, may Roman background yan. So kung titingnan natin, it reflected the unity of the gospel. Na ang ebanghelyo, ang salita ng Diyos, ay hindi lamang para talaga sa mga Hudyo na. It
pass through racial barrier at dito nakarating na, tinanggap na ng iba't ibang mga lahi at kultura ang ebanghelyo. Sa madaling sabi, may mga naging Kristiyano na hindi lang mga Hudyo. So atin pong makikita dito, God uses the diversity of His people to accomplish His sovereign plan. Kaya nga po mga kapatid, mapapansin ninyo, yung mga Afrikano nagministeryo sa mga Afrikano. Yung mga Romano nagministeryo sa mga Romans. At ito yung kapangyarihan ng Santong Espiritu. It is God who called people to minister to their fellow people, to their race, to their culture. Kaya ginagamit ng Diyos ang diversity of people to accomplish His sovereign plan. At this point, the gospel breaks barrier, breaks the race, the class, and even the background. Nagkaroon ng katuparan na dito yung sinasabi ng Biblia na you shall be my witnesses to Jerusalem, to Judea, to Samaria, and to the uttermost part of the earth. Now let us go to verse 2. Verse 2, as they ministered to the Lord, so anong ibig sabihin yan? As they ministered, as they worship. So ito pong mga lalaking binanggit kanina, pinangalanan, ang kanilang gawain ay magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pananalangin, at sa pagsamba. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, now, separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Dito po mga kapatid, notice that the mission begins in worship. Ang gawain ng Panginoon, laging nagsisimula sa gitna ng pagsamba sa kanyang pangalan. Huwag niyo pong ipagkamali na ang church at this point was strategizing. No. They are not in the state of planning. Huwag niyo pong ipagkamali na ipinagbabawal ang pagpaplano. Hindi. Planning is good. Human strategy is good. But do not forget, mission begins in worship. Sa gitna ng kanilang pagsamba, sa gitna ng kanilang pagpupuri sa Diyos, sa gitna ng pag-aayuno, doon nagpahayag ang Diyos na ihiwalay ninyo si Barnabas at si Paul. So here, the church was not strategizing, but ministering to the Lord. Ano ba ibig sabihin ng ministering to the Lord? They are praying, they are fasting, and they are worshiping God. So, sa oras na yon, it is the Holy Spirit who initiates the mission. Ang sabi ng Biblia, set or separate to me, set aside Barnabas and Paul to me. On what purpose? Ang sabi ng Holy Spirit, for the work which I have called them. The call of the mission is divine. Separate to me. And specific, the work to which I have called them. Sa Sunday, mag-o-ordain po ang inyong lingkod ng ilan sa mga manggagawang pinili ng Diyos sa gawaing pagpapastor dito sa Canada. Naging desisyon na po namin na talagang mula dito sa Canada, manggagaling ang mga manggagawang lingkod ng Diyos para sa misyon dito. Nakakadala na po, dalandala na po kami, nakukuha ng pastor sa Pilipinas. Pagdating ho dito, so palpak din. Akala namin mahuhusay, pero pagdating ho dito, nawawasak lang ang iglesia dito. Kaya para maiintindihan na yung kultura at kung ano yung dapat niyang gawin, dito na po kami magtatalaga ng mga manggagawa. At ito po mga kapatid ay hindi namin minamadali. Hindi po namin ginagawa na ordain ng ordain, kung sino lang ang may gusto, kung sino lang ang mapili. Kami po'y nagpapatuloy sa pagmiministeryo sa Diyos, sa pananalangin, sa pagsamba, at naghihintay sa atas ng Panginoon kung kailan, kung saan, at kung sino ang itatalagang pastor. Sa ngayon, nakita namin ang mga pangangailangan. Nakita namin kung ilan ang dapat ordinahan at kung sino ang mga tamang lalaki
na ilalagay sa ministeryo ng pagpapastor. Just like what happened here in the book of Acts. We know that the call is divine. Ang sabi ng Diyos, separate to me. Ihiwalay niyo sila para sa akin. Dahil meron akong gawaing itinalaga para sa kanila. Ano pong lesson ang ating matututunan dito? Makinig po kayo mga kapatid. True ministry is born in communion with God, not in human planning. Ang tunay na ministeryo ipinapanganak sa pakikipagniig sa Diyos. Hindi po ito plano ng tao. Hindi po tayo magpapastor dahil wala na lang tayong ibang opsyon. Hindi tayo magpapastor dahil wala na po tayong ibang pupuntahan kundi pagpapastor. Tayo po'y magpapastor dahil tinawag tayo ng Diyos sa gitna ng ating marubdob na pakikipagkaisa sa Diyos. Amen? Huwag ninyong kakalimutan, God's call precedes our response. Hindi tayo kumakalabit sa Diyos at nakikiusap, tawagin mo naman ako at ako'y maglilingkod sa inyo. Hindi ganun at walang ganun. It will always be God who calls. And most of the time, pag ang tumawag nga ay ang Diyos, ang pakiramdam ng tao, he is not worthy of the call. Hindi siya karapat-dapat. Kaya minsan nakakatakot yung mga nagtataas ng kamay at sinasabing gusto kong magpastor. Kasi maging sa Biblia, napakadami pong ganun. Ang dami nagsabing, susunod ako sa iyo. Pero ano sabi ng Panginoon? Deny yourself muna. And then follow me. You need to carry your cross. And then you need to follow me. True ministry is born in communion. Unless you have that communion with God, ito po, ang ating mga pagsunod at ang ating mga gawain baka maging mga pansariling gawain natin at pansarili nating kapakanan ang ating iisipin. Amen? Let us go to verse 3. Then having fasted and prayed and laid hands on them, they sent them away. So dito po mga kapatid, isinugo si Barnabas at si Saulo. The church confirmed the Spirit's call through prayer and laying on of hands, a symbol of blessing and partnership. Wala namang ekstraordinaryo sa pagpapatong ng kamay. Hindi naman sila napuspos ng kapangyarihan. O yung mga anointing na ginagawa ngayon ng mga Pentecostal, papatungan ng kamay, papahiran ng langis, na para bang, ang tawag doon, parang super sayam. Na kapag pinatungan na ng kanilang mga pastor yung kamay, nagiging mga makapangyarihan na to. Yung sinatawag na passing of the anointing, walang ganon. Dito napakasimple. Ang sabi diyan, yung pananalangin at ang pagpapatong ng kamay ay simbolo ng paghingi ng tulong sa Diyos, ng pagpapala at ng partnership. Ganun lang yun. There is no special power on it. So it's just a confirmation that the Holy Spirit is calling on these brothers to go on a mission. Though the Spirit calls, the church sends. Amen? So mission is both divine and ecclesiastical. So bilang application ito, the church must be a sending church, supporting, praying, and commissioning workers for the gospel. Ang simbahan dapat ay laging sending church, supporting church, praying church, and commissioning workers for the gospel. Minsan nakakalungkot, yung mga simbahan gusto nilang magmisyon, pero ang tangi lang nilang gagawin, manalangin. Mga kapatid, mahalaga ang pananalangin, pero mahalaga rin ang inyong support. And this is what I do love about Winnipeg Unida. Hindi ko po itinataas ang mga kapatiran ng Winnipeg Unida, pero gusto ko po silang parangalan. Gusto ko po silang kilalanin, sapagkat kung meron man pong gawain ang Unida Christian Church of Canada at ang mga churches dito po sa Canada, una ko pong gustong pasalamatan ay ang Winnipeg Unida. Ang kanyang mga konsilyo na bagamat noong pasimula talaga hong kailangang turuan, kailangan nilang maintindihan
kung ano ang layunin ng Diyos, ba't sila ang naging unang simbahan ng Unida Christian Church dito sa Canada. Tinanggap nila na sila'y iglesia na dapat magsugo, dapat sumuporta, at dapat manalangin. Kaya nga po ngayon ay buong kagalakan sa puso ng mga kapatiran ng Winnipeg Unida to give to the ministry because they know what they are needed to do. At hindi sila tumitigil magpahanggang ngayon. They are giving, they are supporting, and they are still praying and commissioning workers for the gospel of the Lord. Amen? Minsan nga ako, na-extend pa yan, hindi lang sa mga pastor namin eh. For 3 years, sumuport po kami sa Pilipinas, sa mga pastor doon, sa nagsisimulang simbahan doon. And still right now, pwede pa rin kaming tumulong, pwede pa rin kaming maging instrumento. Dahil naniniwala kami, iyon ang dahilan kung bakit kami tinawag ng Panginoon. So, the church must be a sending church, supporting, praying, and commissioning workers for the gospel. Amen? Let us look at verse 4. So being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleucid, and from there sailed to Cyprus. So ano pong makikita natin dito? Though the church sent them, Luke emphasizes, they were sent out by the Holy Spirit. So, talaga hong ang kapangyarihan ng pagtawag ay walang iba kundi sa Diyos. Bagamat may mga sending churches, may mga church na nagsusupport, tandaan po ninyo, ang gawain ng Panginoon ay gawain ng Panginoon at ang magsusuporta talaga dyan ay ang Santong Espiritu. Mission work is not merely human endeavor. It is the continuation of God's redemptive plan. Can we say amen? So, ano yung Cyprus? So, dito po binanggit sa verse 4 na they went to Cyprus. Ano po? They went down to Seleucid and from there, they sailed to Cyprus. Mahalaga yung verse na ito, mga kapatid, for us to understand. Yung Cyprus, this is the home place of Barnabas. Para po sa iba. Ano po? It becomes the first mission field showing God's sovereign guidance. Dinala ng Santong Espiritu si Pablo at itong si Barnabas sa Cyprus. That is the home place of Barnabas. Ang ating paniniwala, it is God ordains not only the end, but also the means. So anong ibig sabihin? It is God who ordains the salvation of the elect, the salvation of those whom God has called. But also, it is God who ordains the means, meaning the sending of His servants. Napag-aralan na po natin yan sa kwento ni Pedro at saka ni Cornelio eh. Bagamat ililigtas ng Diyos ang Cornelio, the centurion, ang Diyos din ang kumilos para ipadala si Peter. Both ways, kumilos ang Diyos. Kumilos kay Barnabas, kumilos kay Cornelius, and at the same time, kumilos ang Diyos kay Peter. The means and the end of our salvation is no other than but God. Kaya yung pagtungo ni Barnabas at ni Paul sa Seleucid at Cyprus, it was ordained and destined by God. Kaya nung una, mga kapatid, may mga tanong din ako bakit ba ako pinadala ng Diyos dito sa Canada? Ba't ba ako dinala ng Diyos dito sa North End? Ba't ba ako dinala ng Diyos sa Winnipeg Unida? Pero at the end of the day, I came to realize, hindi naman ako ang may gustong pumunta rito, kundi ito'y plano at layunin ng Diyos na makarating ako dito. Sapagkat merong tutuparin na layunin ang presensya ng mga isinugo ng Diyos. So magandang katanungan ito sa bawat isa sa atin. Ba't ka nandyan sa lugar mo ngayon, kapatid? Ba't ka nandyan sa lugar na pinaglagyan sa iyo ng Diyos? Whether your career, your work, your job, ano man yan at saan man yan. Huwag mong kakalimutan, it is the Holy Spirit who sent you there. And Luke emphasizes
the disciples, Paul and Barnabas, were sent out by the Holy Spirit. Amen? Verse 5. And when they arrived in Salamis, they preached the word of God in the synagogue of the Jews. So dito po makikita natin, pagbaba nila, anong inuna nila? They went to the synagogue of the Jews. Their message was not political or philosophical. It was the word of God. They preached the word of God. Hindi sila nakipagtalo, hindi sila nakipagdebate, hindi sila nakipagtalastasan sa mga politiko ng bayan. Hindi sila pumunta sa barangay captain. Hindi sila pumunta sa mayor, sa kapitan o kung kanino man. They did not go to the political power of the town. They went straight to the synagogue of the Jews. The gospel is always the central message of the mission. Hindi po transformation of the community ang intention. Minsan, yung Western way of evangelism, yung mga natutunan natin sa Amerikano, pupunta sila sa isang bayan, uunahin muna nila yung community transformation. Ginawa na po yan sa Pilipinas eh. Pagdating ng mga Amerikano, nung araw, yun pong Baguio, hindi ba kayo nagtataka sa Baguio, maraming Christian. Mga Igorot, maraming Christian. Mga Ifugao, maraming Christian. Bakit? Kasi po yung Baguio ay naging RNR, Rest and Recreational Place ng mga missionary. Hindi lang ho ng mga missionary, kundi ng mga American soldiers. Nung ang mga Amerikano ay kinolonize ang Pilipinas na mahabang panahon, sila po ay nag-RNR sa Baguio kasi malamig ang Baguio. At doon sila sa Baguio naglagay ng kanilang mga camp. Kaya nga malaki yung Camp John Hay. Naging isang lugar kung saan military base, pero at the same time, community transformation ang gusto nilang mangyari doon. At kapag may community transformation, isusunod nila ang evangelization. So, ganun po ang nangyayari. So, basically, ang unang layunin doon ay para sa kanilang sariling kapakanan. Para meron silang pupuntahan sa mainit na lugar ng Pilipinas. Kaya yung mga misyonero na unang iniintindi, yung sarap ng katawan, baka pag-isip-isipan nyo, baka hindi naman talaga kayo tinawag sa misyon. Kasi yung talagang mga misyonero, hindi iniisip yung sarap ng katawan eh. Most of the time, ang inuuna talaga nila ay yung makapag-ministeryo kahit saan sila dalhin ng ating Panginoon. So, kaya doon sa Baguio, dahil doon nga po nagtigil ang mga Amerikano, marami doon. Mga Ifugao, mga Igorot, mostly they are Protestants. Kasi doon tumigil yung mga misyonaryong Lutheran, mga unang mga misyonaryong Presbyterian, and then later on, yung mga Pentecostal, nakarating na din doon, na mga Pentecostal na mga misyonero. So, their message, the Apostle Paul and Barnabas, was not political. It is the Word of God. The gospel is always the central message of mission. They began in the synagogues, showing respect for God's redemptive history with Israel. So, John Mark, ang sabi dyan, was their assistant. Dito sila nagkasama-sama, showing that mission involves teamwork. Ito yung first missionary journey, kasama nila si John Mark. Na later on, kung inyong maiintindihan, yung second missionary journey, nag-away na si Pablo at si Barnabas. At ang kanilang pinagawa, yan si John Mark. Kasi si John Mark, dyan sa lugar na yan sa Salamis, nakasama nila yan. Tumulong, naging assistant. So, yan ang sinasabi dyan. Pero later on, iniwan din sila niyan si John Mark. At yun ang kinainis dyan ni Pablo. Nung iniwanan sila ni John Mark, umuwiwalay, sa second missionary journey, gusto na namang sumama yan. Ayaw na ni Pablo. Sabi ni Pablo, kung isasama mo yan, maghiwalay tayo. So naghiwalay sila. Si Barnabas, a man who is really so encouraging, he wants to give John Mark a second chance. At nagtagumpay naman sila. Nagkaroon ng dalawang missionary journey, magkasama si John Mark at saka si Barnabas.
si Pablo ang sinama na niya si Silas. Kaya si Paul and Silas and then John Mark and Barnabas. Ano lesson? Faithful ministry always center on the Word of God and not on human wisdom. Amen? Tandaan, ang ministeryo nakasentro sa salita ng Diyos. Kasi ito naman yung ating mensahe. At yung salita ng Diyos, kapag ipinahayag, hindi ito babalik ng walang kabuluhan. Hindi human strategy. Noong isang araw, nasa Garden City po ang inyong lingkod, may kausap po akong mga kapatiran, ilang kapatiran at mga yung iba, hindi naman kapatiran. I would like to start a conversation lagi kung saan maisisingit ko ang ebanghelyo. At just right after Thanksgiving, nung mga oras na iyon, at nagbigay po ako ng isang philosophical, ano tawag doon? Hindi naman philosophical, isang idea to start a conversation. Noong mga oras na yon, medyo gloomy na ang panahon, lungkot-lungkot na kasi bagsakan na yung mga dahon, fall na po dito sa Winnipeg sa Canada ngayon, at madilim na ang paligid, utik-utik yung ulan, na nagbabadya na, nakalaunan, magiging yelo na. And I started a conversation, sabi ko, nakakalungkot na ang panahon. At malapit nang bumagsak ang yelo. Sabi, oo nga ho, sabi niya. Magtatago na naman tayo niyan. Mahigit 6 na buwan na naman tayo nakakulong, sabi nung ilan. Sabi ko, alam nyo, pero sa kabila ng mga bagay na naranasan natin dito sa Canada, mas marami pa rin tayong dapat ipagpasalamat kesa sa mga ibang bansa at ibang mga naririnig nating hirap ng ibang bayan. Lalo na ang ating bansa ngayon sa Pilipinas, sinasalanta ng bagyo, ng mga lindol, at korupsyon sa mga pamahalaan. Yun, kanya-kanya na sila ng pahayag. Humaba na yung kwentuhan tungkol doon. Pero sabi ko, nagkamali yata ako kasi paano ko isisingit yung ebanghelyo? Paano ko isisingit yung salita ng Diyos? So, sinegue ko pa rin at pilit ko pa rin na gustong isali sa conversation ng tungkol sa salita ng Diyos. And I remember my message noong Thanksgiving. Ang message ko po ng Thanksgiving is about giving thanks in spite of our circumstances. Kaya ang sabi ko, alam niyo mga kapatid, sabi ko, meron ako isang bagay na natutunan. Hindi pala pwedeng pagsamahin sa utak ng tao ang pagiging grateful at ang pagiging depressed. Hindi pala pwedeng pagsamahing sabay yung pagiging mapagpasalamat at pagiging depressed. It's either way. Pwedeng depressed ka, depressed lang. At pwedeng grateful ka, grateful lang. Pag pinagsama mo yung dalawa, hindi yun uubra. Kasi wala naman taong magpasalamat o taong mapagpasalamat na nadidepress. At yung taong depressed, kailanman, kaya siya na-depress, hindi niya nakitang pasalamatan ang mga pagpapala niya sa buhay. I thought it will start a conversation, pero wala na po, tumahimik na sila. Kasi alam nila na dadalahin ko yon sa magbibigay sa atin ng kapayapaan. At ang kapayapaan ay hatid naman ng prinsipe ng kapayapaan, ang Panginoong Hesus. Doon ko sana gustong dalahin, pero wala na. Isa-isa na po nagtayuan yung mga taong kausap namin, nagpaalam na, uwi na kami. At ang naiwanan, dalawang mag-asawang parehong believer, shout out kay kapatid na Susan at kapatid na Leo Tapia. Kami na lang naiwanan. Pare-pareho na kaming mananampalataya. Yes, nagkwentuhan pa rin kami, pero disappointed kasi nga yung mga tao, kahit anong pilit mo, kahit anong husay ng mga salitang gagamitin mo, our message is always centered on the Word of God. And if the people is not regenerated, they are still in bondage of sin, they are dead to sin, the Word of God will have no effect on them. It is only when God regenerates the dead heart of a person that the person will hear the Word of God. Amen? So ito po yun. No? Acts 13:5, nang dumating sila sa Salamis, wala silang ginawa kundi i-preach ang Word of God una sa sinagoga ng mga Hudyo. Verse 6, Now when they had gone through the island of Paphos, they found a certain sorcerer, a false prophet, a Jew whose name was Bar Jesus. So dito po begins the spiritual conflict.
Ito ang totoo mga kapatid. Every time na ipipreach ang Word of God at ipapangaral ang Ebanghelyo, kung nasaan ang katotohanan, nandun din ang kadiliman. Dito po, merong lalaking ang pangalan ay Bar Jesus, na ang ibig sabihin niyan, anak ni Jesus or son of Jesus. Pinangalanan naman siya agad ng Bible na false prophet because this man opposed the truth. So, dito po, sa oras na ito, makikita natin yung conflict between the truth and the lies. The truth and the false, the darkness and the evil one. Though Jewish, itong si Bar Jesus, he practiced sorcery. So, yung mga Hudyong ito, they mix religion with deception. At alam niyo po, mga kapatid, common na common ito sa pananampalatayang Kristiyano. Yung dumating sa ating Kristyanismo sa Pilipinas, tainted ng ganitong klase ng paniniwala Partly Christian, but most of it are sorcery. Kaya nga ngayon, tingnan nyo sa Pilipinas, wag na tayo lumayo, doon na lang tayo sa mga nagsasabing Kristiyano sila, pero nagyo-yoga. Alam niyo po ba mga kapatid na yung yoga ay Hindu spiritual practice? Pero pag Kristiyano ka at nagyo-yoga ka, questionin mo yung pagiging Kristiyano mo. Dahil alam mo naman na yung yoga is a meditational way of praying by the Hindus. Paano mo pagsasamahin yung pananalangin natin sa Ama at the same time yung meditation mo ng Hindu na kung kani-kaninong Diyos ka tumatawag? Hindi uubra yun. Pero dahil sa kamangmangan, dahil sa kawalan ng pagkaunawa sa mga basic things about your religion, naging mga Kristiyano na lang dahil sa pangalan ng wala namang mga nalalaman. Meron nga akong kilala, pastor pa Pastor pa. Meron nga isa sa Facebook, pastora. Kaya delikado kayo kapag sa mga pastora, huwag kayong magpapaniwala Imagine niyo, nag-encourage gawain ng simbahan. Sa halip na, di ba nauso yung mga sumba-sumba? Sa halip na raw, wag na raw sumba ngayon, di na raw sumba uso. Ang uso ngayon, yoga. Yoga in the Christian church. Can you imagine? Ang galing naman ng mga Hindus. They were able to convert the religious prayer into something that will penetrate Christian belief very subtle. Ito ng mga Kristiyanong walang alam, ayun, nakikiyoga. So, dito po mga kapatid, tanggap itong si Bar Jesus ng mga Jewish community. Pinaniniwalaan siya ng Jewish community kasi siya ay isang Hudyo. But he was practicing sorcery. He mixed religion with deception. Anong theological point dito? Whether the gospel goes or wherever the gospel goes, tandaan ninyo, the kingdom of darkness resists the gospel. Yan ang katotohanan. Saan man pumunta ang ebanghelyo, lagi yang may resistance. Ang ebanghelyo ay pa-advance ng pa-advance, paatras ng paatras ang kadiliman. Pero hindi po pwede na walang makakasagupang kadiliman ang ebanghelyo. Sa verse 7, mababasa natin. Sabi diyan, who was with the proconsul? Si Bar Jesus ay dikit sa mga nasa posisyon sa gobyerno. Si Sergius Paulus. At ang sabi itong si Sergius Paulus, isang matalinong tao. So anong ginawa? Pinatawag niya si Barnabas at si Saul and sought to hear the word of God. So siguro na curious, dahil matalino, ipinatawag niya si Barnabas at si Saulo. Si Sergius Paulus ay Roman governor. He was seeking a truth and a sign of God's providence. Katulad marahil ni Cornelio, nang ipinatawag ni Cornelio si Pedro para alamin ang mensahe ng Diyos, marahil ganun din.
Kasi meron naman tayong basihan. Ganun naman ang nangyari kay Peter at saka kay Cornelius. I assume, ganun din ang nangyari dito kay Sergius Paulus. Ipinatawag din si Barnabas at saka si Saulo to sought to hear the word of God. Di naman nagkakamali ang Bible. Ang sabi diyan, this man called for Barnabas and Saul and sought to hear the word of God. God often works in the hearts of people in position of influence. Tandaan na ang ebanghelyo ng Diyos hindi naman limited para sa mga mahihirap lang. Hindi naman limited yan para doon sa mga wala lang pinag-aralan. Ang sabi dito, matalinong tao, si Paulus, siya ay nasa posisyon ng gobyerno, maimpluwensya at makapangyarihan. At tandaan po ninyo, ang Diyos kumikilos din sa kanyang kapangyarihan sa mga ganitong uri ng tao. So the gospel is not only for the poor, but also for rulers and for thinkers. Kaya tandaan, salvation is always a work of God's grace. Sergius Paulus did not seek God by nature. Listen to this. Sergius Paulus did not seek God by nature. Hindi yun likas sa tao na hanapin ng Diyos. It was God who drew him to Christ. John 6:44. No one can come to me, said Jesus, unless the Father draws them to me. So ito pong si Sergius Paulus was drawn by the Father to the Lord Jesus Christ. Verse 8. But Elimas the sorcerer, ayan. Kita niyo po mga kapatid, hindi lang si Bar Jesus ang bida dyan eh. Meron pang isa. Si Elimas the sorcerer. Salamangkero ito. No? Yung kanyang name was translated as sorcerer. Ang sabi, Elimas withstood them, seeking to turn the proconsul away from the faith. So dito po makikita natin si Elimas representing the devil's opposition. He tried to blind Sergius to the gospel. This shows how Satan opposes God's word by deception and false religion. Kaya kung meron kayong nakikitang mga obstacle to the gospel ngayon, miski naman noon, hindi naman po yan pwedeng ikaila. May mga taong ginagamit ng kaaway para ebanghelyo hindi marinig ng ibang tao. So ano pong lesson na ating makikita dito? Evangelism is also a spiritual warfare. Binanggit yan sa Ephesians 6:12 na ang ating pakikibakay. Hindi naman sa flesh and blood, kundi saan? Sa mga espiritu sa kataas-taasan. So the preaching of the gospel exposes falsehood and the gospel confronts evil. Amen? And not only evil, but false religion. Ayan. So, sa Acts 9, tuloy natin, 9 and 10, ano nangyari? Then Saul, who also called Paul, ayan, for the very first time, mga kapatid, sa Acts chapter 13, tinawag na si Pablo na Pablo. Simula po verse 1 hanggang verse 10, Saul, Saul, Saul pa rin siya. But this time, sa verse 10, verse 9, then Saul, who also is called Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him and said, O full of all deceit and all fraud, you son of the devil, you enemy of all righteousness, will you not cease perverting the straight ways of the Lord? Typical Paul. Amen? You will hear a typical Paul. Matapang, hindi magpapatinag, hindi natatakot sa salamangkero, tinawag ang salamangkerong anak ng demonyo. Typical na Paul. Hindi ganyan si Barnabas. Si Barnabas napakabait nun eh. Pero sa pagkakataong ito, makita natin who confronted the enemy. And this is the first time, take note again, this is the first time Saul is called Paul.
his Gentile name, marking a new stage in his ministry. Saul is a Jewish name. Paul became his Gentile name, marking a new stage in his ministry. Filled with the Spirit, Paul rebukes Elymas, not out of anger, but out of holy zeal for the truth. Kung babasahin niyo ba, wala bang galit yan? Iba yung galit, mga kapatid, dahil nagalit ka lang bugso ng emosyon, pero yung nagagalit ka dahil mayroong ipinapangalat na kasinungalingan, ang tawag doon ay indignation. Ito yung matuwid na pagkagalit. Kung maninindigan tayo dahil sa katotohanan, dahil sa salita ng Diyos, dahil sa matuwid, katulad ng ating Panginoon, tandaan ninyo, hindi yun masamang pagkagalit. Ang sabi ng Bible, magalit ka, huwag kang magkasala. May pagkagalit na hindi hahantong sa pagkakasala. At isa yon sa ating pinag-aaralan ngayon. So, paumain po mga kapatid, talagang kahapon po medyo masama ang aking pakiramdam. So the Spirit empowers believers to confront falsehood with courage and conviction. Yung phrase dito na son of the devil contrast with Bar Jesus. Ito po ay, he was not a son of salvation, but the son of Satan. Son of the devil, ang sabi diyan. Let us go to verse 11. And now indeed the hand of the Lord is upon you, and you shall be blind, not seeing the sun for a time. And immediately a dark mist fell on him, and he went around seeking someone to lead him by the hand. God's judgment fell swiftly. Ang hatol ng Diyos, naranasan agad ni Elymas. Elymas, who sought to blind others, was himself blinded. Si Elymas na ang intensyon ay bulagin muli ang proconsul. Ang ginawa ng Diyos, siya ang binulag ng Diyos. This act of judgment was also an act of mercy. Kung titingnan ninyo, may kahabagan pa rin ang Diyos dito. Ang sabi ng talata dyan, and you shall be blind, not seeing the sun for a time. So, ibig sabihin, pansamantala, for a time. Kung ang Diyos ay malupit, di sana for a lifetime na. Bulagin ka na for a lifetime. But this act of judgment was also an act of mercy. Perhaps giving Elymas an opportunity to repent. Amen? So next, it demonstrates that the gospel is powerful and that God will vindicate His word. Amen? Ano pong ating matututunan dito? God's judgment and mercy often work together to reveal His glory. Yung kahatulan at yung habag ng Diyos, sabay na kumikilos. Dahil ang layunin naman ng habag at ng mercy, o yung judgment at ang habag ng Diyos, ay i-reveal ang kaluwalhatian ng Diyos. Even the miracle that was happened here reveals the glory of God. Amen? Now let's go to the last verse, verse 12. Then the proconsul believed. Yun ang ultimate dyan, when he saw what had been done, being astonished at the teaching of the Lord. Then the proconsul believed. Sergius Paulus believed, not merely because of the miracle, but because he was astonished at the teaching of the Lord. Just like what happened to Cornelius. Nung dumating na si Peter, ipinangaral na ang Panginoong Jesucristo. Nang narinig na ni Sergius Paulus, si Barnabas at si Paul about the teaching of the Lord, Sergius Paulus believed. Meaning he was regenerated at that time and he was converted. God grant his heart belief. Amen? So, miracles confirmed the message, but the word
was what transformed Sergius Paulus. Amen? So faith comes by hearing the word of God. Romans 10:17. Salvation is the fruit of divine grace, not human persuasion. Hindi dahil magaling magpaliwanag si Pablo o si Barnabas. It is the Holy Spirit. Salvation is the fruit of divine grace. It is God, the Holy Spirit, who regenerate the heart. And because of that, God grant Sergius Paulus repentance and belief. That means conversion. Amen? Now, to conclude our study for today, Acts 13:1 and 12 reveals the pattern of gospel advance. Kaya yung mga pastor, makinig po kayo. Ganito lagi ang pattern ng advancement of the gospel. Yung mga ngayon pa lang magiging misyonero, yung mga hindi pa alam paano magmisyon, meron na pong pattern yan sa Biblia, how the gospel advance. Look at this. We can see that in Acts chapter 13, 1 to 12. Verse 2, anong sabi? The Spirit calls. Tumawag ang Espiritu Santo, tinawag niya si Paul at si Barnabas. Then the church sends those whom God has called. Then, verse 5, the word is preached. And after preaching the word of God, ano nangyari? May opposition. So we need to be ready for the opposition. Panglima, the Spirit empowers to overcome opposition. And pang-anim, may laging triumphs. That is the pattern. Kaya wala tayong dapat ikatakot, bahagi lahat ng nagaganap sa misyon ng plano ng Diyos. The gospel is the power of God that conquers every darkness, spiritual, moral, and even intellectual. Amen? Pagpalain po tayo ng Panginoon. Bago tayo magwakas, let us answer some reflection questions. 1. How can our church like Antioch be a sending church led by the Holy Spirit? Paano ang ating iglesia, ang ating simbahan, magiging katulad ng Antioquia na nakakapagsugo ng mga manggagawa para sa pagmimisyon? Are we faithful in worship and fasting, preparing our hearts for God's mission? Anong pinagagagawa ninyo? Kainan na lang ba ng kainan? Kayo-kayo na lang ba lagi? Hanggang kailan kayo palakasan ng palakasan na hindi nyo naman ipinapractice yung inyong mga pinagpapapalakas? Build kayo ng build ng muscle, wala naman kayong binubuhat. Mga kapatid, ang iglesia habang nagpapalakas, ginagawa at nagtatrabaho sa gawaing iniatas ng Panginoon. We cannot expect to be a powerful church without going outside and doing the mission. We do it simultaneously. Pinagkakatiwala natin sa Panginoon ang pagbibigay natin ng karunungan sa mga miyembro habang pinapractice nila ang kanilang natututunan. Wala pong mangyayari kung sasabihin natin, hintayin natin, gawin muna natin sila equip. Kailan sila may equip? I've been a pastor for 40 years. Yung naturuan ko nung 10 years ago, akala ko ang gagaling na, pero hanggang ngayon, ganun pa rin eh. Pero ang best way palahon ng pagtuturo, dalahin mo sila sa practical ways ng mga bagay na dapat nilang gawin. If you are teaching somebody to lead a Bible study, then while teaching them the house, let them do it. That is the process of mentoring. I'll do it, you watch, and then next time we will do it together, and then the next you will do it while I watch. That is the process of mentoring. Third, how do we respond when opposition arises in ministry? By fear or by spirit-filled boldness, like Paul? And the last, do we believe that the Word of God is still powerful enough to transform lives today? If we do, then let's do it. Amen? Manalangin po tayo. Our sovereign Lord, the Lord of harvest, thank you for calling and sending your servants for the work of the gospel. Fill us, O Lord, with your Holy Spirit that we may faithfully proclaim your word despite opposition. May you strengthen our faith to trust in your sovereign power and let your light overcome all darkness. This we ask in Jesus' name. Amen and amen.
God bless everyone. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Happy Monday. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Well, para po sa Tinig ng Pag-asa.